Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Natapos na po natin gawin itong Every Wagon. Parang 3 buwan po yatang nandito sa amin itong Every Wagon po na ito. Ang may-ari po nito ay si Sir Ed, retired na pulis na taga Mindoro. So talagang dinala pa dito sa Autoruns para maayos lahat ang problema nitong Every Wagon po na ito. Ano-ano po ba yung mga problema po nung dinala sa amin itong Every Wagon na ito? Unang-una, hindi talaga makatakbo ng mabilis at hindi ko makambyo ang transmission. Nakapreno ka? Ha? Okay, hindi nakapreno, hindi maikot. Okay, ganito. Ilagay mo sa neutral, ipreno mo muna, lagay mo sa neutral. Okay? Neutral ka lang? Oh. Hindi ka naka-foot brake? Oh. Ito po, may problema. Stock up po yung mga preno niya doon sa likurang gulong. Dahil sa stock up, hindi ngayon makakuha ng speed yung sasakyan at kaya ayaw namang kumambyo ng transmission. Pero alam nyo ba dahil doon, napilitan tong magpalit ng transmission at napilitang magpa-overhaul ng kanyang makina. Kaya ito po yung Every Wagon na gumastos po ng halos umabot na sa 500,000. Kasi po, doon pa lang sa pagkakabili niya na halos 300,000 ang halaga nitong Every Wagon na ito. Tapos gumastos pa siya sa transmission, bumili ng transmission, nagpa-overhaul ng makina, nagpalit ng turbo, at yung pamayat-maya na ipinapa-check up niya sa Cavite, itong sasakyan, biro mo, Mindoro, pupunta ng Cavite, yun pa lang, ang dami ng gastos na naubos nung may-ari po nito, si Sir Ed. Pero ang nakita namin talagang problema, stock up yung preno doon sa likod na gulong. Bakit ba napakalaki ng epekto nun? Doon sa trabaho, doon sa performance nitong Every Wagon. Alam niyo mga kapatid, itong Every Wagon na to, naka full time to full-time all-wheel drive. Wala siyang selector kung gusto mong gawin na harapan lang ang gagana, likuran lang ang gagana, yung tinatawag na 4 high, 2 high, 4 low. No, wala siyang ganon. Talagang pag ito pinaandar mo, all-wheel po ito, full-time, na gumagana 4x4. Kaya isang gulong lang dito, ang magkaproblema, isang preno lang ang magkaproblema dito, maapektuhan niya na po lahat. So doon nagulo yung isip ng mga gumagawa nito hanggang sa magpalit ng transmission, magpa-overhaul ng engine, magpalit ng turbo, lahat may kinalaman yun doon sa speed and power. Pero ang hindi nila nakita, stock up yung preno. Pero meron pang isa. Dahil nga sa marami na silang pinagagalaw dito, nag-overhaul ng engine, tapos nangangamo yung gasolina, kasi po, nadoble yung kanyang fuel regulator, fuel pressure regulator. Meron ng fuel pressure regulator dito sa makina, yung original niya. Ngayon, nung nagpalit sila ng fuel pump, meron pang isang fuel pressure regulator doon sa pump. Kaya ang nangyari, mahina yung pressure na pumapasok na gasolina doon sa makina. Meron siyang issue sa P0171, tulin. No? Masyadong marami yung hangin, pero kulang naman yung gasolina. Pero lahat yon mga kapatid, naayos na natin. Lahat po ng suspension parts nito ay pinalitan na natin ng bago. Mabuti na lamang at may nabili pa po tayo. Pero meron pa rin konting conversions doon kasi nga yung mismong bushing noon hindi eksakto doon sa mounting nito. Kaya yun ay inayos pa natin para maging eksakto yung lower arm suspension nito doon sa mounting naman sa chassis. So another trabaho po yun. Ano pa po ang ginawa natin dito na pinaka-major? Ang pinaka-major po yung manibela. Yung manibela po nito mga kapatid, yung tinatawag nilang baki-baki ba yun? Yung andami mong pihit, 6 na ikot ng manibela bago tuluyang lumiko sa kabilang side. Halimbawa sa left. Ngayon kung nandito na sa left, kailangan mo ulit pihitin ng 6 na ikot yung manibela bago pumunta talaga dito sa kanan. Kaya minsan, kapag ikaw ay mabilis na mabilis at kailangan mong umiwas doon sa kasalubong mo, halimbawa may bato, may aso na tumawid, naku, kailangan pipihit ka ng isa't kalahati o 2 kasi hindi gagalaw yung manibela mo dahil nga po doon sa dami ng ikot. So ano po ang ginawa natin dyan? Inalis na po natin yung mga inilagay na mga transfer case, 2 transfer case yun ngayon yung nagparami ng ikot. Pero bakit ba nilagyan ng transfer case? Kasi po, yung transfer case na yon ang magiging kakabitan ng manibela dito sa kaliwa. Kasi ang original na manibela nito nandito sa kanan. Ngayon,
Nung i-convert nila, nilagay dito yung manibela. Dito, naglagay sila ng transfer case para malagyan ngayon ng tubo na pupunta dito sa pinaka-pinyon, nung rack and pinion. Kasi hindi naman to nagpalit ng rack and pinion. Ang inilagay pa rin nila dito, yung original na rack and pinion na Japan. Pagka Japan, right-hand drive yon, so yung pinion niya nandito. Para mapihit ngayon, yung manibela dito, nung steering column, kailangan maglalagay ka ngayon ng transfer case na pag pinihit mo dito, meron ka ngayon shafting ulit na pupunta na doon sa pinion. Kaya lang, pagka ganun ang ginawa mo, baliktad ang ikot nun. Kaya ang ginawa nila, dalawang transfer case ang inilagay nila. Transfer case na isa, tapos pangalawa, papunta doon sa pinion. Iyon, tama na yun. Pagpihit mo sa kanan, pupunta rito. Pagpihit mo sa kaliwa, liliko dito. Kaso, dumami ngayon yung ikot. Kaya ang ginawa na natin dito, nagpalit na po tayo nung talagang original na rack and pinion nito pong mga every wagon na ito. Yung mga local dito sa Pilipinas. Sa Cebu pa, ako nakabili nung rack and pinion na local. Pero, wala nang motor doon sa rack and pinion. Manual na rack and pinion na lang yon. At ang electric motor natin ay nandito na po sa kanyang mismong steering system. Nandito na sa steering column. Tara, pakita ko po sa inyo. Okay. Ito na po mga kapatid yung conversion na ginawa natin. Okay? Ito po yung manibela. Ayan, mahirap pihitin, no? Kasi hindi pa umaandar. Ito po kasi ay electric power steering na. Yung motor ay nandito na. Ito yung motor. Ayan, tinuturo ko. Ito yung motor. Ito ngayon yung kanyang module. Okay? Ngayon, ito pong rack and pinion na to ay ginagamit sa mga kotse ng Kia. Sa Kia kasi, sa Korea, lahat po ng sasakyan doon ay left-hand drive. Kaya itong manibela na to, original na left-hand drive po ito, ang ginamit ngayon natin dito sa Suzuki Every Wagon. Tapos yung rack and pinion niya, na yung original na rin po, na standard dito sa Pilipinas, ang inilagay natin dito. Kaya ngayon, ito ay wala nang tinatawag nilang baki-baki, wala na yung mga transfer case, nakarekta na po ngayon, yung steering column nito doon sa pinaka-pinion nung rack and pinion. Pakita ko po sa inyo ha. I-start ko po ngayon tong ating sasakyan. Okay. Ayan, maandar na po. Tignan nyo po ngayon, magaan na po itong pihitin. Oh. Tignan nyo po ha. Yun, yung gulong, pakita mo. Okay, pipihitin ko naman sa kabila. Ayan, pakita mo ngayon yung manibela natin. Ayan. Wala na po ngayon dito yung maraming ikot. Bilangin natin kung ilang ikot po ngayon yung ating manibela. Ngayon, nasa sagad ako dito sa kabila. Okay? So, ito ngayon ang magiging, ano natin, marka. Nakasagad ngayon ako sa kanan. Bilangin natin ang ikot. 1, 2, 3, 3.5. So, ibig sabihin, kapag ito ay nakagitna, ayan, 1.8 na ikot lang, nakaliko ka na sa kaliwa. 1.8 na ikot, nakaliko ka na ngayon dito sa kanan. Ito, tingnan nyo po. Bilangin natin. 1. Ayun, nandito na po ngayon. Babalik ulit ako. Gigitna ako. 1. Ayun, nakaliko na po yan sa kanan. Wala na po yung dating ikot nito na sobrang dami. At lahat naman din po na instrumentations po dito, gumagana. Ang signal, ang hazard. Yan, gumagana po ang signal sa left, tapos sa right, tapos ang ating pong headlight. Tingnan mo kung gumagana yung headlight. Sige, pakita mo. Merong headlight, yung wiper. O yan, gumagana po ang wiper. Dito na po ngayon, sa side po na to ang wiper. Yung original po kasi nito, ang wiper nandito kasi nga po baliktad yung kanyang manibela. Tapos yung signal nandito. So yun po ang mali doon sa dating conversion. Ngayon ang wiper nandito na po sa standard na pang left hand ng mga sasakyan at ang signal nandito at ang headlight, mga switches nandito na. Pero ipakita ko lang sa inyo mga kapatid, maganda rin naman kasi itong every wagon na to eh. Kaya maraming nahuhumaling. Tignan nyo po bubuksan ko. Automatic siya eh. Yan ang isa sa maganda rito. Tapos lumalabas yung kanyang step board. Napansin nyo, lumabas to.
Ulitin ko ha, pero isasara ko muna mga kapatid. Sasara ko muna. Automatic din. Tapos papasok yung step board niyan. Tignan nyo po. O, di ba? Ang ganda. Tapos, bubuksan ko. Ayun, lumabas. O, kabilaan po yan. Yun ang kagandahan din sa mga ganitong mga minivan. Kaya lang, ang sabi ko nga sa inyo, sa Japan, meron sila diyang biennial maintenance na kapag hindi mo na ipapasa yung maintenance na yon every 2 years, bumabagsak yung mga ganitong klaseng sasakyan. At sa halip na ipagawa pa ng ipagawa yan, ang ginagawa ng mga Hapones, no, ito ay inilalagay na lamang sa yarda, ibinebenta nila sa surplus. At binibili naman po ng mga Pilipino na kababayan natin. At pinuputol-putol po yan, maraming putol para maiuwi dito sa Pilipinas. Yan ay dinideclare nilang surplus parts. Pero pagdating dyan sa Mindanao, binubuo po ulit nila. Ikutan mo, Aldrich, pakita natin. Ang ganda rin ng mga gulong, oh. Ang mga rotor disc po nito, ni-repaste na rin po natin yan. No? Yan, hanggang dito, Aldrich, pakita mo. Oh. Maganda rin kasi ang pagkakapintura nito. Ayan. Hanggang dito sa likod, Aldrich. Oh, pakita mo. So ito yung dati niyang manibela na ito po ay right hand. At yun, yung mga baki-baki, mga transfer case, oh. Ako, kulang pa yan. Meron pang isa yan. Ito lang mga kapatid, yung mga transfer case na sinasabi ko sa inyo. Yan yung nilagay nila. Itong power steering na to mga kapatid, ito rin ang inilagay ko doon sa ginagawa namin, nire-remodel namin na owner type jeep. Pakita ko sa inyo itong owner type jeep po natin. Ito kasi si Bogart eh. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit pinalagyan mo to ng steel bumper, Bogart? Ha? Para maganda. Ayan oh. Lalagyan ngayon ng steel bumper. Gawa po ito ni Kuya Mark. Halika Kuya Mark, pakita mo. Mag-a-adjust pa tayo dito Kuya Mark. Tapos takpan mo na to. Tatakpan mo na yan. Tapos yung ilalim kasi niyan Kuya Mark, ay lalagyan natin ng mahabang battery. Kasi po mga kapatid, ito po ay gagawin kong electric aircon. Itong owner na to. Medyo malaki kasi ang makina nito, 13T. Talagang malakas sa gasolina, pero pinalitan ko to ng karburador ng 4K na makina. So kahit paano titipid ng konti, pero yung air condition na ilalagay natin dito, yung electric na. No? Kaya ito, tatakpan mo na to ng buo. Yan, para maganda. Tapos sa ilalim nito, yung lagayan ng battery, yung pang electric aircon. Ngayon, tignan nyo mga kapatid, oh, nagkaroon na ng konting buhay itong ating owner type jeep. Primer na ba to, Kuya Bogart? Primer po, sir. Stainless po yung portion na to eh. So yung ilalagay natin na kulay dito, yung gagamitin natin, yung silver na pinakamalapit dito. Para hindi siya malayo. Ha? Tapos ito ay yung gray, charcoal gray. Yung makintab din ang gagawin natin. Ito na po yung power steering. O, pakita mo to, oh. Aldrich. So ito ay naka-electric power steering din. Ayan. Kaya nakalagay dito Kia. Ayan. Okay. Nire-remodel natin tong owner type jeep na ito para doon sa mga may owner type jeep na gusto nyong ipa-aircon, gusto nyo naka-electric power steering ang inyong manibela. Kasi mas matipid ngayon itong mga ganitong klaseng sasakyan. At kahit na ano, pwede mong isakay. Kahit mamalengke ka, kahit bumili ka ng mga construction materials mo, pwede mong isakay dito. Kaya medyo mas matipid pa rin po yung mga ganitong klase ng sasakyan. Tingnan natin kung umi-start. Eh alam nyo naman, pag mga owner type jeep at karburador ang ginagamit, apak muna ng konti sa gasolina. Tingnan kung naka-neutral. Tapos start natin. Matagal kasing hindi na pa-start ito. Okay, tingnan nyo mga kapatid, oh. Yung liko niya, oh. Kasi po, naka-electric power steering na tayo, kaya magaan na po iliko ito. Alam nyo, nung dumating sa akin yung owner na to, walang gustong manghiram. Kasi nga, napakabigat ng ikot ng manibela. Oh, umaandar na. Lagyan mong kalso. Ayan. Okay. So, ito po, naka-Kia din siya na manibela. Ang instrumentation nito, ang ilaw nito, nandito na lahat, pati ang signal, nandito na po lahat. Tapos yung wiper, dito na rin po siya, pati yung washer. So, alam ko, ang busina nito, okay na rin. Oh. So, gumagana rin po yung clock spring nito. So, maganda yung manibela, no? Yung electric power steering ng mga Kia, mas madali siyang i-adapt.
sa mga owner type jeep, pati nga po dun sa every wagon po na yun, ito na yung kinabit namin. Pati po itong Volkswagen ko na pinipinturahan, naka-electric power steering na rin po siya. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na kinonvert ko na po ito ng 4K na carburetor. Tignan nyo po, pangarera kasi yung makina nito, malaki talaga. Pero dahil sa 4K na lang, yung kanyang carburetor, tapos magaan ng body, yung kanyang power steering ay hindi naman nakakabit sa steering pump. So magbabawas yun ng load sa engine, kaya magiging matipid din po ang konsumo nito sa gasolina. Ngayon dahil sa lalagyan ko to ng mas malaking alternator, yun yung siguro madadagdag lang na parasitic load dito po sa makina dahil nga sa maglalagay po tayo ng electric aircon. Yung isang baterya, ito yung pinaka-supplied battery niya para sa system niya. Pero yung isang baterya naman, yun naman ang magsusupply po sa ilalagay natin na electric aircon. Sa pa nga. Ang bilis nito mga kapatid. Tapos ibaba mo nga Mark. Ibaba natin. Ayan. Alam nyo mga kapatid, nung araw, meron ako pampasadang jeep. Ang biyahe po nun ay Guadalupe Crossing. At yung jeep po na yon ay meron pong nakalagay na stainless dito. Medyo malapad, ganyang kalapad yon. At halos makover niya yung dito hanggang doon sa dulo. Tapos may mga pangalan po kasi yung mga jeep namin. No? Tulad yung jeep no ni Paring Romy na nandyan sa Guadalupe, Laki sa Lola. O yung mga sumasakay po, yung mga jeep na biyaheng top Guadalupe, top Heran po na yan, si Paring Romy po. Ang may-ari nun, may nakalagay na Laki sa Lola. Yun po yung mga patok nun eh. Tapos si Topits, no, bumabiyahe din yun na ano naman yun, na Guadalupe, Pateros. Yun naman ang biyahe ni Topits. May mga nakalagay din po kaming mga stainless dito. Yun din po ang gagawin ko dito. Maglalagay din po ako ng stainless dito na nakapaganon at ilalagay po natin yung pangalan na Autorans. Kaya abangan nyo po ito mga kapatid ha. Doon sa mga katulad ko na mahilig sa ganitong klase ng sasakyan, unang-una, hindi ka magagastosan ng malaki kung i-restore mo kaysa mag-restore ka ng mga kotse na napakamamahal ang pyesa. Ito pong owner type jeep, kung malinis ang papeles, malinis ang rehistro, mas okay pa na ito ang inyong i-restore, matipid sa gasolina. Kung magagawa mo namang power steering, ade okay. Kung magagawa mo naka-electric aircon, ade mas okay na okay. Kaya mga kapatid, abangan nyo po yung mga susunod na vlog ko po dito po sa owner type jeep ni Autorans. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Nalalaman ko po, marami rin pong mga subscriber si Autorans na hindi naman po talagang mamahalin ang mga pag-aaring sasakyan. Kaya po, hindi ako mahihiya na ipakita sa vlog itong mga ginagawa kong mga lumang sasakyan, mga murang mga sasakyan lang na nire-restore natin, inaayos natin para magkaroon ng panibagong pag-asa yung mga subscribers po ni Autorans na mayroong ganitong klase ng mga sasakyan. Volkswagen, Mini Cooper, no? Every wagon, may mga lumang sasakyan naman din kasi mga kapatid na baka mamaya kapag ka ni-restore nyo, pinaayos nyo, parang nag-aksaya lang kayo ng pera. Sayang. Kaya kung meron man kayong plano sa mga luma nyong sasakyan, pag-usapan muna natin kung tama pa bang i-restore para hindi rin po maaksaya ang inyong kwarta. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Muli, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang hapon, or mamaya, magandang gabi kung nasaan man po kayo naroroon na lugar na pinapanood niyo po ang aking vlog. Maraming salamat sa inyo pong lahat.